Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga tanagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan na katunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Biyernes, Setyembre 19, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinanan. PRO-NIR naka-alerto sa mga pagprotesta ngaywaton sa Setyembre 21. ICTTMO nag-abiso sa mga motorista nga likawan ang maglabay sa rutang agyan sa foot parade kag prayer rally kabayan sa trillion peso march sa Domingo. DOH Western Visayas ginabisuan ang mga ginikanan kag publiko nga magpatuman sa preventive measures kontra HFMD. RTMDH nagbukas ang iHeart Clinic para pabaskugon ng HIV care. LTO 6 ARD Jack Condo pamunuan ng LTO Negros Island Region bilang OIC. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto ang bugos nga puwersa sa Police Regional Office Negros Island Region sa iwaton ng mga pagprotesta sa Domingo, Setyembre 21, 2025. Sunod kay PRO-NIR spokesperson Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, nakatutok ang kapulisan sa mga public plazas, government center, Kapitolyo Provincial kag patina sa mga component cities nga posible patigayunan sang rally. Naka-standby ang Civil Disturbance Management Team sa PRO-NIR in kaso nga kinahanglanon. Klaro, ang direktiba ni PRO-NIR Director Arnold Thomas Ibay nga respetuhon ang kinamatarong sa mga mag-arali apang likawan man sa mga protesters nga manggamo kag himuon lang ini sang matawhay. Sa pagbantay sa kapulisan, pasangkaron man sa PRO-NIR ang intelligence monitoring sa mga individual o kon makaduluda nga personalidad nga posible maghimo sang krimen o kon mangsabotahe sa rally. Hindi pagpahanugutan sa kapulisan ng mga kriminal nga himuon nga palagyan ng mga rally para sa ilang mga ginaplano nga krimen sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. So ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa mga motorista tuhoy sa mga rutang agyan sang parada kag rally sa Domingo, Setyembre 21. Ang inner half right lane gikan sa Haro Plaza sa Haro Cathedral Rizal Street pakadto Ilope Street sa Luna Street Lapas Bonifacio Drive asa sa Provincial Capital ang mayor nga mga dalanon nga agyan sang marcha ginabisuhan ng mga salakyan nga mangita sang alternatibo nga alagyan nga hindi nasakupan sang foot parade kag prayer rally agud hindi mahulaan sa trapiko sa gin-aprobahan nga permit sang sangguniang panglungsod sa mga nag-apply nga civil society groups ginpayag ni City Councilor Sedfrey Cabaluna nga pagasiraduhan halin alas 3 sa hapon hasta alas 6 sa gabi ang dalan sa entrance ng Iloilo Provincial Capital para sa hiwaton nga programa. Ginkumpirma naman ni ICPO Director Colonel Kim Ligada nga nag-apply sa permit sa rally ang grupo sang bayan. Lakip man sa nagpayag nga maupod sa kaublagan kontra korupsyon ang pila ka transport group kasubong sa WBTC sambayanan ikaw DTC kag pila ka organisasyon gikan sa simbahan bisan hindi hugot nga ipatuman ang no permit no rally gin panugyanan sang ICPO ang matawhay kag hindi violente nga sahay sang rally sang mga magatambong sa trilyon peso march.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Diocese of Haro nag-imbita sa publiko nga mag-upod sa trillion pesos march sa Setyembre 21. Detalye sa balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginaimbitahan sa Archdiocese of Haro ang publiko nga mag-upod sa Trillion Pesos March sa Setyembre 21. Sandig sa pahayag sa Archdiocese bilang kabahay sa proactive response sa pastoral letter sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kag sa circular letter ni Archbishop Medifil Bellones sa floods of corruption. Ginaimbitahan ang tanan sa Trillion Pesos March nga rally kag concert kontra korupsyon nga hiwaton sa alas 3 sa hapon halin sa Haro Plaza kag UPV Iloilo City padulong sa Capitol Grounds. Ginaimbitahan sa Archdiocese ang tanan nga magsuksok sa putik nga bayo kag magdala sang banners o placards nga nagapabutyag kontra korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DOH Western Visayas ginabisuan ng mga ginikanan kag publiko nga magpatuman sang preventive measures kontra HFMD. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginabisuhan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development o DOH-WVCHD ang mga ginikanan kag ang publiko nga magpatuman sa preventive measures kontra hand, foot and mouth disease upon HFMD. Sa health advisory sa DOH Western Visayas, nagpanugyan sa ginikanan kag sa publiko ang ahensya nga magpanghugas sang kamot gamit ang habon kag tubig ilabi na pagkatapos mag-usar sang banyo o kung magpailis sang diapers, lakip man nga maglikaw sa close contact apero sang paghakus, kiss o kung mag-share sang utensils sa infected nga individual, mag-disinfect sa mga butang o kung halampangan nga permi ginausar, kag kung may sintomas ang HFMD ang bata, siguraduhon nga nagatinir sa ila panimalay tugtong nga maka-recover. Ginabisuhan man sa ahensya ang mga eskwelahan, child care centers kag ginikanan nga magpabili nga vigilante kag mag-aksyon kung may nakitaan nga sintomas ang HFMD sa kabataan. Sa tion nga makitaan sa dehydration o kung sige-sige nga hilanat, panugyan sa DOH-6 nga magpahibalo sa primary care facilities o kung healthcare workers. Kalabanan sa nagka-HFMD ang kabataan edad 5 katuig panaog apang may araman nga nagakatapikan nga iba nga age group. Ang HFMD makabig nga highly contagious kag pwede maglaton pinaagi sa respiratory droplets, laway, fluid halin sa nagtubo nga bilog-bilog sa lawas o kung higko halin sa infected nga tawo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. RTMDH nagbukas ang iHeart Clinic para pabaskugon ang HIV care. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginlunsar sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan ang iHeart Clinic o kon Integrated HIV Engagement Activities na makabig dako nga tikang sa away sa probinsya batok sa HIV kag AIDS. Katuyuan sini nga maghatag sa accessible kag masangkad nga serbisyo agud masabat ang nagasaka nga numero sang kaso sang HIV sa probinsya. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinion sang Iloilo Provincial Health Office, may ara sang ginabanta 4,300 ka tawo sa Iloilo ang may HIV apang 45% lamang ang nakahibalo sang ilang nga status, samtang ang masobra katunga nagapabilin nga undiagnosed. Sa mga nagatreatment naman, 58% ang virally suppressed. Ginpakilala ang iHeart Clinic nga one-stop center para sa prevention, testing, treatment kag support services. Ginpasiguro man nga mangin confidential ang mga impormasyon sa pasyente. Siling ni Quinion sang 2005, 3 ka kaso lang ang nabalhag, apang sang 2024, lapit 300 ka kaso ang nabalhag sa sulod lang sang isa ka tuig. Ginpahayag sang pamunuan sa ospital nga ang bag-o lunsar nga klinik hindi lang pagbukas sa pasilidad, isa man ka commitment sa pagsalbar sang kabuhi, pagpanubo sang transmission kag paghatag sang inclusive environment sa may mga HIV. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Jack Conlo, pamunuan ng LTO Negros Island Region bilang OIC. Detalye sa balita, Janelle Baclain. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pagi sa ginisyo nga Special Order number 250466 ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ginapoint bilang OIC sang LTO Negros Island Region si Land Transportation Office 6 Assistant Regional Director Jack Conlu.
Matapos ang siyam ka bulan na pagpahalaga bilang Assistant Regional Director sa LTO Western Visayas pamunuan ni Conlo, ang LTO Negros Island Region santo sa mando ni Lopez. Yun pasalamatan ni Conlo si Secretary Lopez kag LTO Regional Office 6 Director Attorney Gadioso Iluspan II sa bago katungdanan kag nagpabutyag nga padayon nga magserbisyo sa NIR. Si Conlo ang anay nangin tagpamuno sa Icupao PSTMO nangin COVID-19 implementer man sa tiyon sa pandemya kag nangin LTO6 ARD. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga kabuligid sa mga residente ang flood mitigation project na ginakonstruct sa Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City. Suno kay punong barangay James Conlo na abab na sang dagat ang porsyon sa isa ka eskwelahan sa ila barangay kag nagalabot pa ang tubig didto sa ila main road bangod sang tuman nga kabaskog sang balod kag naguba naman ang ila daig. Sa pagpatuman sa proyekto, ginalantaw nga masolbar na ang problema sa mga residente sa nasambit nga porsyon sang barangay. Ang 645 lineal meters nga proyekto may 3 ka seksyon. Ang Section 1 ug Section 2 nagahilapit na lang matapos base man sa update nga ginhatag sa DPWH sa barangay samtang suspendido ang Section 3 bangod sa obstruction. Nagalaw mga opisyal nga matapos ang proyekto kung makita pagit sa mga residente ang benepisyo sang proyekto. Pag-issue ng LGU sang Certificate of Acceptance sa mga government projects suportado ni City Councilor Johnny Yang. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Welcome development para kay Iloilo City Councilor Johnny Yang, Chairman sa Committee on Infrastructure Engineering sa Iloilo City Council. Ang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag poder sa LGU sa pag-issue sa Certificate of Acceptance sa mga proyekto sa national government. Paagi sini, mas mapasiguro nga may aktibo kag direkta partisipasyon ng lokal nga panguluhan sa pagmonitor sa pag-usisa sa hustong implementasyon sa proyekto sa lokalidad. Suno man kay Councilor Yang, nakalinyada man ini sa luyag matabo sa syudad nga mapasanyog ang koordinasyon sa DPWH kag iban pa nga ahensya sa LGU sa ginapaobra nga proyekto. Matandaan na si Councilor Yang ang nagpasar sa resolusyon sa damlagla nga nagapanawagan sa DPWH sa pagsunod sa patakaran sa lokal nga panguluhan labi na sa pag-secure sa permits bago umpisahan ang konstruksyon sa ilang mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napakaganda at napakagaling na desisyon. Iniginlaragway ni punong barangay Elfren Sinayo sa Don Esteban Lapus, Iloilo City ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagabalik sa acceptance certificate sa mga LGU sa tapos makumpleto ang mga national government projects. Pinagi sinisunod kay Sinayo mapabalus sa ila nga may ara gali isang ginahimo nga proyekto sa ila na sakupan kag matagan man sila sa oportunidad nga mausisa kung paano nahimo kag natapos ang proyekto. Appointment ni Attorney Joseph Edward Arenio bilang City Legal Officer ginkumpirmar sang Iloilo City Council. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Bugos ang ginasuportahan sa Iloilo City Council ang appointment ni Attorney Joseph Edward Arenio bilang bago nga tagpamuno sa City Legal Office. Sa sesyon sa Konseho sa Miyerkules September 17, ginkumpirmar ang appointment ni Attorney Arenio bilang tagpamuno sa CLO. Ginpanginbulahan sa sangguniang panlungsod ang opisyal sa diin wala sang may nagpamalabag sa kumpirmasyon sini. Ginpahayag naman ni Arenio nga dako ang katungdanan ang magserbisyo sa Iloilo City Government. Samtang ginpanginbulahan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Trias ang pagpungko bilang bagong hepe sa CLO ni Attorney Arenio. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. SPF sang Antique Valor 24.5 million gin-realign para sa DRRM projects. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Ginapuba sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang isa ka resolusyon na nag-realign sa Special Trust Fund 2024 valor 24.5 million pesos para sa pagpatuman sa Priority Disaster Risk Reduction and Management Project sining 2025. Ginpangunahan ni Governor Paulo Javier ang
bilang chairperson sa konseho, sa din ginpunto niya ang importansya sa full-scale implementation sa mga proyekto agud masiguro nga makabenepisyo gilayon ang komunidad. Ginklaro sa gobernador nga sa idalom sang iya administrasyon ang mga proyekto kaangay sa mga multipurpose centers kinahanglan nga mapondohan agud masiguro nga magamit sang tao. Samtang ginlanduan man ni Javier ang Provincial Engineering Office nga usisaon ang status sa mga proyekto nga ara sa Phase 1 kag Phase 2 na estado para matumod kung viable o kung usable agud mapadayon kag makompleto. Naistoryahan man sa sinapol ang mga tupiko kaangay sa lakat sang panahon sa rehiyon, pag-amyenda sa mga project titles para malinya sa financial management kag audit regulations, post-disaster needs assessment resource kag post-rehabilitation and recovery plan sa nanging epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Krising, Enron kag Dante kag ang adoption sang PDRRMC Plan 2026 to 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. War 6 kag Blue Alliance nag-collaborate para sa maayo nga pagmaneho sa mga marine protected areas sa rehiyon. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghugtong ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 kag Blue Alliance Philippines, isa ka science-based non-government organization para sa mas epektibo nga pagmaneho sa locally managed marine protected areas sa Western Visayas. Ang duha nagpirma sa Memorandum of Agreement sa diin kada partido nagapangako nga mag-updenay sa conservation, research, aquaculture, law enforcement kag community engagement sa fisheries management area 5 kag Visayan Sea. Naisugtan sa MOA nga ang DAB 46 magapanguna sa training kag enforcement operations, magabulig sa mga local government units sa pag-update sa mga fisheries ordinances kag magasuporta sa aquaculture initiatives kaangay sang crab farming, sea cucumber culture kag seaweed processing. Magatrabaho man ang Bureau kaupod ang Blue Alliance sa joint patrols kontra illegal, unreported and unregulated fishing o kon IUUF. Samtang ang Blue Alliance naman magahatag sa technical kag logistical support, magahulag sa investments para sa aquaculture enterprises pinaagi sa iya sini nga sister organization ang AquaHub Philippines kag magasupply sang hatchery produced o kon juvenile aquaculture species kaangay sa mga mangrove crab kag sea cucumber stocks para sa community-based projects. Magatukod man sa monitoring systems ang NGO. Ang inisyatiba kabahin sa isa ka semana nga selebrasyon sa Fisheries Conservation Week na may tema Pangisdaang Masagana, sapat na isda sa bawat pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sobra 800,000 ka pesos nga IT equipment gin-turnover sa Iloilo Provincial Government. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turnover ang Bureau of Local Government Finance ang Information Technology o kon IT equipment balor 888,750 pesos sa Iloilo Provincial Government, partikular sa Provincial Assessor's Office. Lakip sa mga kagamitan nga gindaho sang BLGF ang duha ka tablet, 4 ka laptop, 1 ka printer, 2 ka Wi-Fi unit kag narisari nga tech accessories. Patuyuan sang gindonar nga mga gamit nga masuportahan ang pagpatuman sa aktibidad kag masiguro nga gilayon nga mahatag kag matapos ang mga component outputs kag deliverables. Ang turnover ceremony gipangunahan ni BLGF Region 6 Regional Director Maria Rodora Gascon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapila si Governor Toto Defensor sa Highway Patrol Group 6 nga buligan ang Iloilo Provincial Government sa paglagas sa mga overloaded trucks nga nagaguba sa mga dalanon sa probinsya. Sa courtesy call ni Police Colonel Narciso D. Langcuaon, Regional Chief ng HPG6 sa Gobernador, na diskusyonan ini pati ng pagpatuman sa mga traffic laws kag mapabaskog ang road safety. Bilang suporta sa HPG6, nagaplanong probinsya nga magbakal sang 5 ka pick-up trucks
nga pagagamiton sa HPG sa kada distrito sa ilang road clearing operations. Komitidong HPG 6 sa pangabay sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalagan si Guimaras Governor Maria Lucille Nava bilang bagong presidente sang PEMC Network of Local Governments sa giniwat nga PNLG Forum sa Jakarta, Indonesia. Ang PNLG isa ka regional platform nga nagatipon sa mga lokal nga panguluhan sa bugos nga East Asia agud mapasanyog ang sustainable coastal development, knowledge sharing kag pagpabaskog sang partnerships. Ang PNLG gitukod sa Disyembre 2006 sa Haikou, China. May dako nga papel agud malabot ang sustainable development strategy for the seas of East Asia para sa pagpalapat sa integrated coastal management programs. Sa karon, may 54 regular members ang PNLG sa pulo ka pungsod sa East Asian region kag 5 associate members. Ang pagpili kay Nava ay isa ka milestone para sa probinsya sang Guimaras kag oportunidad man para mas makilala ang probinsya sa mga tikang agud maduso ang sustainable coastal development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SLP Association sa Iloilo City nakabaton sang bulig sa idalom sang Sustainable Livelihood Program. Tuy sini nga mapasanyog ang community-based enterprises o negosyo sa ilang komunidad. May kabilugan nga 980,000 pesos ang turnover sa duha ka asosasyon. Ang San Juan 23 SLP Association nakabaton sa 480,000 pesos samtang South Fundidor SLP Association nakabaton sa 500,000 pesos. Ang bulig magasuporta sa paglunsar sa ila sari-sari store kag rice retailing livelihood ng mga proyekto. Ang pag-turnover ginpangunahan ni SLP Iloilo City kag Guimaras Team Leader Maria Gracia Trabado. Kaupod ang Iloilo City Government sa pagpamuno ni Mayor Raisa Treñas kag mga opisyal sang City Social Welfare Development Office. Para sa nainambitan ng inisyatibo, ang DSWD SLP nagkapalayan sa paghatag sang gahom sang mga komunidad para sa pagsuporta sa pagsanyog sang bag-o kag nagatubo nga micro-enterprises para sa paghatag bulig pinansyal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lunsar ang Roa City Fire Station Dental Clinic. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bukas na ang Roa City Fire Station Dental Clinic sa tapos ang ginhiwat nga blessing kag activation sa pagpanguna sa Bureau of Fire Protection Region 6. Ang bag-o nga dental clinic magabulig sa mga kinahanglanon nga dental care sa mga bumbero sa probinsya sang Capiz, lakip na ang ilang mga dependents. Sa pagtukod sa pasilidad, ang PFP Region 6 nagatuyo nga pabaskugon pa hindi lang ang fire safety, amo man ang overall well-being sang ilang mga personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 36 ka mga estudyante gikan sa Western Visayas ug Negros Occidental na qualify bilang EDSP2 scholar sa OWA. Detalye sa balita, Marian Grace Aranya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 36 ka mga estudyante gikan sa Western Visayas kag Negros Occidental ang na-qualify bilang Education for Development Scholarship Program o EDSP2 Scholars para sa school year 2025 to 2026. Sa 36 nga qualifiers, tig-anom ang gikan sa Iloilo, Negros Occidental, Antique, Capiz, Aklan kag Guimaras. Ang EDSP isa ka scholarship nga ginatanyag sa eligible dependents sang overseas Filipino workers o OFW. Makabato ng scholars ang tubtob sa 60,000 pesos per academic year, tubtob nga matapos ang bachelor's degree. Para sa incoming college freshmen, ang mga scholar ang ginapili sandig sa resulta sa DOST National Examinations kung sa diin ang top 1,000 passers ang qualified para sa admission. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:30 sa hapon. Kagabihan man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Biyernes, Septyembre 19, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo